Good evening, everyone. Our topic and devotions for tonight is from the book of Romans, chapter 8, verse 19 to 21. For the creation waits in eager expectation for the children of God to be revealed. For the creation was subjected to frustration, not by its own choice, but by the will of the one who subjected it, in hope that the creation itself will be liberated from its bondage to decay and brought into the freedom and glory of the children of God. So Genesis chapter 1, yung original creation ng Diyos, na yung creation niya at komento niya ay napakaganda. Yung pagkalikha niya sa tao ay maganda. At nung nahulog sa kasalanan ang tao, simula nagkasala ang tao, pati yung creations na damay, nagkaroon ng hard work na sana nai-enjoy lang sana yung trabaho, at dahil doon para lang kumita, para lang kumain, kailangan nung maghirap. And ever since nagkasala si Eva at Adan, napuno ng pagdurusa, nature naging mabangis, at lalo na yung mga hayop. Yung naging harsh ang panahon, nagkaroon ng sarap-saring kalamidad, paha, landslide, at sobrang init, sobrang din lamig. So, yung mga taggutom, lindol, at yun yung parte ng frustrations or cursed na sumpa na napasa ilalim ang tao sa sumpa. So, yung creation is under curse kasi sumailalim tayo sa sumpa, at by the will of the one who subjected it, na naging subject tayo ng frustrations. At in hope, meron tayong pag-asa. Sabi dito, in hope that the creation itself will be liberated from its, ibig sabihin, yung creation ng Diyos mapapalaya mula sa pagkaalipin at magkakaroon ng kabuluhan. Kaya, ang sabi doon, yung creation, hindi tuluyang mabubulok. Hindi gugunawin ng Diyos. At hindi susunugin. Ang sinasabi dyan, the creation itself will be liberated. Papalayain ng Diyos ang buong nilikha mula sa pagkaalipin sa kabulukan. Kasi maraming Kristiyano sinasabi, ang mundo natin ay pasama ng pasama at patuloy na mabubulok. Pero tandaan nyo na ang sinasabi dito sa talata na ang Diyos mismo, ang creation natin dito, ay papalayain ng Diyos mula sa kabulukan. Na ang sangnilikha naman ay mapapalaya mula sa pagkaalipin sa kabulukan. Ibig sabihin, hindi tuluyang mabubulok, kundi isa sa ayos. Hindi tuluyan na i-destroy, kundi isa sa ayos. We will wait for the redemption bilang anak ng Diyos na wala na yung mga masama, at yung lahat na napagaling na ay yung mag-manage ng creation ng mga anak ng Diyos, at magkakaroon tayo ng kagalingan. So, the creations ay
tinubos na. Yung the creations will believe in from the cave. Kasi pinalaya tayo ng Diyos mula sa pagkaalipin sa kasalanan tungo sa kaluwalhatian ng Diyos. So, in the perfect world, hindi lang tayo ang tutubos, kundi pati ang nilikha. So, yung original na intention ng Diyos para sa kanyang creations ay ipapanumbalik niya sa hinaharap. Yung napakagandang nilikha niya ay magkakaroon ng perfect creation or renewed creation sa future. At papangunahan yan ang mga taong nakipag-isa kay Kristo na pinatawag din na new creation. So, magkaroon tayo ng mga Kristiyano mananampalataya at magkaroon ng undercurrents na bansa. Sabi ng iba, ang Jehovah's Witness, yung ganyang katuruan, hindi po lahat ang renewed creation ay dahil sa Jehovah's Witness. Ibig sabihin kung hindi yan totoong mawawala na kasi palalayain at magkakaroon na kagalingan. So, take care of the creation as an act of worship. Kung tayo ay kahit magkano tayo, hindi magkait ang Diyos. So, kahit dumihan natin ang hilaw, pero hindi po ganun. When we can take care of the creations, maging mabuti tayong mamamayan. At because when we can take care of our surroundings or of the God's creation, He owns all the creations. So we are honoring, and it is an act of respect at yung pagkakaroon ng pakialam sa paligid, yung pinaglalaban natin yung pagiging good creation and an act of worship, yung pagkakaroon ng pag-serve sa ating ministeryo. Kaya kung nilikha ng Diyos ang tao, nilagay siya sa creations. Kasi lahat ng experience ni Adan ay maging isang bansa. Si Adan at Eva ay nagtutulot na pasalamat. Maging thankful tayo lagi sa kung ano man nai-enjoy natin at maging content tayo sa lahat ng mga bagay na na-experience natin. Kahit ano pa yan, kasi yan ay regalo ng Diyos sa atin na dapat nauubis ko po sa Diyos. So, magpasalamat tayo sa mga bagay-bagay na nararanasan at na-enjoy natin sa buhay. So, yun naman po, patuloy tayo magpuri at magsamba sa Panginoon. God bless everyone.